let's say, ito maaralin mo natin mamaya na yan, bossing. Sa meron tayong integers, sasabi natin, ito guys, is kung meron kang 0 na, then meron kang positive numbers, tsaka negative numbers. So, yung integers. Yung mga, guys, yung mga fraction, non-integers yun na. Ibig sabihin natin yung mga parang mga whole numbers na number. Do, may mga negative. Pero hindi siya fraction. Pwede siya maging fraction kung number 1. Anyways, balik tayo dito. So, basically guys, kung meron tayong integers, may mga addition din do, may mga operations. So, merong addition, tsaka subtraction. Then, meron din dong multiplication, tsaka division. And sabi nga natin is binabasa lang yan, no? Sa multiplication tsaka division kasi, rules of signs yung ginagamit natin dyan. So, hindi naman actually mahirap ang multiplication tsaka division ng integers. Kasi dito is rules of sign lang. So, ano ba yung rules of sign? So, yung rules of sign, basically, kapag meron kang dalawang positive na minamultiply, tsaka negative na dalawa na minamultiply, yung magiging product na ito is magiging positive yung sign. Then, pagdating naman sa opposite sign, like positive times negative, or negative times positive, ito yung magiging negative yung sign. Palo ka na. Okay lang yan. TikTok ka kasi ng TikTok eh. Then, pagdating naman sa addition tsaka subtraction, yung ginagawa naman dito guys is binabasa lang. So, sabihin natin. Dito natin lagay. So, for example, dito tayo sa addition tsaka subtraction. Napalo pa nga eh, no? Nanonood lang eh. Ano oras na ba? 20. So, meron tayong addition, subtraction ng integers. So, sabi natin guys, binabasa, no? So, wala kang marinig dyan na times. Kasi nga, addition, subtraction. So, ang ginagawa kasi dito is kung same sign or opposite sign. Yan yung pinatandaan natin, patandaan, no? Wherein, ang ginagawa kapag same sign is add the numbers, then copy their sign. So, ano yung numbers mo, kung parehas positive yung magiging sign, then i-add mo yung mga numbers. Kung parehas sila negative, kakopy mo yung sign na negative, then i-add mo yung numbers. Kapag opposite sign naman, subtract the numbers. Then copy the sign of bigger number. Sa madaling salita is kung magkaiba yung sign ng given mo, kung ano yung malaki na sign, yung number na yon, yun yung copyain mo. Siyempre, mas maganda kung may example. So, for example, basic lang, para mag-gets lang yung concept. So, meron tayo kunyaring 3 plus 5. So, alam natin na 8 sagot dito, di ba? Pero bakit positive? Kasi yung sign ng 3 natin, kapag wala ka nakikitang negative, positive yon. Then, ito guys, consider mo yung katabi niyang sign or operation. So, remember, yung 5 mo, katabi niya yung plus, ibig sabihin yung sign niya positive. Ganun ko siya ginagawa eh. Pero kung iba yung turo sa inyo, okay lang. So, ngayon, meron kang positive plus positive, edi kakopy mo yung sign na, no? Nagka-plus eh. Then, dahil pare sila positive, i-add mo yung numbers. Like 3 plus 5, magiging 8. So, kunyari, meron kang negative 3 plus negative 3. Negative 5, para hindi malito. So, kapag negative 3 plus negative 5, kapag ganito naman yung given, guys, so,
Para sa akin kasi mas maganda yung may magkatabing sign is multiply mo. Like, kunyari ito, yung positive mo tsaka negative. Rules of sign, di ba, is magiging negative yung sign nila. Kasi minumultiply natin yung sign eh. So, i-copy mo lang yung negative 3. Then, sabi natin yung positive times negative na sign is magiging negative. Then, kakopy mo yung 5. Ngayon, pag binasa mo to, is magiging negative 3 minus 5. So, sabi natin, wala tayong narinig na times. Anong sign na itong negative ng 3 mo? Diba negative siya kasi katabi niya yung minus or yung sign na negative. Then, yung 5 mo dito is katabi niya yung subtraction operation. So, negative din yung sign mo. So, ngayon, kung pareho sila negative at di naman tayo nagta-times, ikakopy mo yung sign nila. Then, ano ba sabi natin kapag same sign? Di ba i-add natin yung numbers? So, ano ba yung 3 plus 5? That is 8. So, which means may negative 8 yung sagot. O, hindi pa rin naintindihan. O, kanyari, 5 minus negative 3. So, ito, ano magiging sagot? Ano magiging sagot dito? So, magiging 8 pa rin, di ba? Kasi, sabi ko nga kanina, kapag may magkatabing sign, edi multiply mo yun. So, yung negative times negative, magiging positive. Then, copy mo yung 3. So, yung 5 plus 3, magiging 8. So, depende nga kung anong turo sa inyo, no? So, kunyari, negative 5, o sabihin natin 5 minus, hindi, plus na lang, negative 3. Ito na lang. Ano magiging sagot? Pwede nga, yan yung tuturo sa ano, diba, sa school, yung keep change. Pero sabi ko nga, kung sa kayo mas nadadalian, yung gagawin nyo, no? So, ito, ganun din gagawin. Like, meron kang 5, may magkatabing sign. So, positive times negative, magiging negative. Then, copy mo yung 3. And yung 5 minus 3, magiging 2. Pero, depende pa rin kung paano sa inyo tinuturo. So, I think, kung nakatulong to, di, so, okay, no? So, ngayon, kapag opposite sign naman, ganun yung gagawin. Total, andito na siya actually. Anyways, example natin. Kunyari, meron tayong negative 8 plus 3. So, ito magkaiba yung sign. Kita naman. So, yung sign ng 8 natin is negative. Yung sign ng 3 natin is positive kasi katabi niya yung plus. So, basically, opposite sign sila. Ano bang sabi sa opposite sign? Sabi sa opposite sign, di ba, is isusubtract natin yung number, pero ikakopy natin yung sign ng bigger number. So, sino ba mas malaki sa dalawa? Si 8 or si 3? Di ba si 8? Ano bang sign ni 8? That is negative. So, ikakopy mo yung negative. So, ngayon sabi, subtract natin yung numbers. So, yung 8 minus 3, magiging 5. Kaya siya magiging negative 5. So, kunyari, 8 minus 3. So, opposite sign pa rin sila. Kasi yung 8 natin is positive. Yung 3 natin, katabi niya yung minus. So, i-consider mo siya as negative number. So, kapag opposite sign, ibig sabihin, subtract mo yung numbers. So, yung 8 minus 3 magiging 5. Pero sino ba mas malaki? Si 8 or si 3? Si 8, di ba? Ano bang sign ni 8? Di positive. Kaya siya positive 5. Tandaan? O, kunyari, another ulit. Let's say meron tayong negative 8 minus negative 3. Ano magiging sagot? Actually, binabalik-balik ko lang yung given eh. Pero sana naiintindihan niyo yung concept na sinasabi natin. No? Kaya sa PEMDAS, hindi siya magiging mahirap kapag naiintindihan mo yung concept na sinasabi ko. So, ito meron tayong negative 8 minus negative 3. Di ba? So, dahil may magkatabing sign, multiply mo yan. No? So, copy natin yung negative 8 muna. Then, ayusin mo tong negative times negative mo. So, yung negative times negative magiging positive. Then, kakopy mo yung 3.
So, ngayon kung meron kang negative 8 plus 3, same na siya neto. Which is magiging negative 5. So, hindi pa rin naintindihan. So, let's say meron tayong 3 or sabihin nating 8 plus negative 3. Iniikot-ikot ko lang ngayong given para maintindihan nyo paano nangyayari yung sinasabi ko. So, yung 8 plus negative 3, o ganun pa rin. Basta may magkatabing sign guys, i-multiply nyo siya, i-rewrite nyo. So, tulad nito, 8. Yung positive times negative, magkatabi. Multiply mo yan, magiging negative. Then, copy mo yung 3. So, ngayon, magkakaroon ka ng 8 minus 3 na. Which is magiging 5. So, kung naintindihan yun, ito try nyo. Anyways, ito pala sa times. Madali lang to kung marunong mag-times tsaka mag-divide, no? So, kunyari, meron tayong 3 times negative 2. So, ano magiging sagot? Para may example din dito. So, 3 times negative 2, that is magiging negative 6. Kasi opposite sign. Pabasahin mo para maintindihan. So, meron kang negative 3 times 2. Ano magiging sagot? So, negative 6 pa rin kasi opposite sign sila Diba? So, meron kang 3 times 2. Ano magiging sagot? Ito positive kasi parehas positive. And kung meron kang negative 3 tsaka negative 2, multiply. So, dahil same sign, is magiging positive 6. Ganon din yan sa divide. So, kung meron kang 4 over 2 or 4 divided by 2, ano magiging sagot? That is positive 2. Kung meron kang negative 4 over 2, ano magiging sagot? That is negative 2. Kasi magkaiba sila ng sign. And kung meron ka namang 4 over negative 2, ano magiging sagot? That is negative 2 ulit. Kasi magkaiba ng sign. Divide And kapag parehas negative, so syempre, magkakaroon tayo ng positive 2. So, ganun siya ginagawa. Total naintindihan na to guys. So, try natin dito. So, let's say meron tayong 3 plus 2 times 4 divided by 3 tapos minus negative 1. Andito ng given. Pero madali lang yan. Actually, PEMDAS na to actually. Pero, try na natin. Wala lang, i-apply mo lang yung rules. So, anyways, magiging fraction yata yung sagot. Diba? Diba siya fraction? Check natin. So, meron tayong 3 plus 2 times 4 divide 3 minus negative 1. So, unahin natin yung times na. So, copy mo lang yung 3. Then, yung positive 2 times positive 4 magiging positive 8. So, lagay natin yung positive 8. Then, yung divided by 3 natin. Then, yung negative 1 times, negative times negative 1 magiging positive 1. So, ngayon, meron tayong divide dito, diba? Wherein, unahin natin yun. So, copy natin yung 3. Then, yung 8 divide 3, pwede mo siya gawin fraction para hindi ka mahirapan. So, plus 8 thirds. Then, plus 1. Nire-rate lang natin as fraction. Wherein, dahil puro plus na sila, guys, di-add na natin. Actually, itong 3 tsaka 1, pwede mo ipagsamahin yan para hindi ka na mahirapan. So, magiging 4 na siya, plus 8 thirds. Alam mo ba, na kapag meron kang plus sa fraction, pwede mo to gawing improper directly. Like, magka-times ka, then add mo yung numerator. So, magkakaroon ka ng 3 na denominator.
Then, 3 times 4 is 12 plus 8. Magiging 20. Diba? Pero kung hindi mo naintindihan yan, pwede mo siya i-check. So, diyan meron tayong 4 plus 8 thirds. So, kunin mo LCD nila, which is magkakaroon ka ng 3. Then, 3 times 4 is magiging 12. Then, 3 divide 3 is 1 times 8 is magiging plus 8. Pineto pa rin sila. Hindi ko lang paintindihan yung mga pinagkasabi ko, pero ganun siya ginagawa. Sindan? Saan nalito? Para ma-explain natin na maayos. Pag plus yun na, pero pag minus, ibang usapan yun. Mas maganda pa rin gagawa kayo ng ganito. Anong hindi naintindihan? Sige. Anong dito? Na part? Kakatapos lang natin ng linear equation. Ito na yun, no? Pero meron yan dito. Madami. Kasabi ko lang nga eh. Diba? Pero nandiyan guys na andito yun, no? Try may binge watch pag may time ka. Sa akin, hindi mo naabutan. Dapat pumasok ka agad kanina. Hindi nyo kasi ako pinapalo eh. Kasi kung ano yung unang lumalabas na comment, then kaya natin, ginagawa ko. Pero meron siya dito guys, madami. If ever, na naghahanap kayo ng reviewer.